Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doktora Benignia Manlapas at ang aking puso ay malapit sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Tumigil na kayo sa pag-inom ng tubig pagkatapos ng 7:00 ng gabi? Umihi na rin kayo bago matulog? Pero pagsapit ng 2:00 ng madaling araw, gising pa rin kayo. Hindi dahil puno ang inyong pantog, kundi dahil ang inyong hapunan ay tahimik na pinipilit ang inyong mga bato, kidneys, na manatiling aktibo buong gabi. Medyo sobrang alat, isang piraso ng prutas na tila magaan, isang pagkain na masyadong marami para sa pangangailangan ng isang isang gulang na katawan. At muli, gising na naman kayo, wala sa higaan, at nagsisimula ng isa na namang putol-putol na gabi ng tulog. Ang katotohanan, hindi lang tubig ang sanhi ng paghihi sa gabi. Ang isang hindi naplanuhang hapunan ang madalas na nakakalimutang salarin sa paglalakbay tungo sa mahimbing na pagtulog. Kapag kumain kayo ng maaalat na pagkain, napipilitang magtrabaho ng husto ang inyong mga bato para alisin ang sobrang sodium. Kapag kumain kayo ng mga prutas na mayaman sa tubig, kailangang ilabas ng katawan ninyo ang sobrang likido. At kapag kumain kayo ng sobra, humihigop ng tubig ang inyong tiyan para sa panunaw, na pagkatapos ay dumadaloy pababa sa inyong pantog sa mismong oras na sinusubukan ng inyong katawan na magpahinga. Ngunit iilan lang ang nakakaalam nito. Patuloy nilang binabago ang kanilang schedule sa pag-inom ng tubig, sinusubukang mag-ehersisyo ng higit pa o nagpapalit pa ng gamot. Pero gumigising pa rin sila ng 2 hanggang 3 beses bawat gabi. Sa video ngayon, ibabahagi ko ang 3 simple ngunit mabisang pagbabago na maaari ninyong gawin sa inyong routine sa hapunan. Ang mga pagbabagong ito ay hindi mahirap, hindi sila magastos. Hindi nila sisirain ang inyong gana sa pagkain, ngunit kung gagawin ninyo ng tama, mapapansin ninyo ang pagkakaiba sa loob lamang ng 3 araw. At ang pinakanakakagulat na pagbabago ay ang pinakaunang prinsipyo. Maaaring ito'y kakaiba o baliktad pakinggan, ngunit nakatulong na ito sa maraming nakatatanda na makatulog ng mahimbing sa buong gabi. Bago tayo magsimula, maglaan tayo ng sandali upang pag-usapan ang isang mahalagang bagay. Mayroong isang tahimik na puwersa na nagpapasya kung makakatulog kayo ng dire-diretso sa gabi o hindi. Ito ay isang hormone na tinatawag na vasopressin, na kilala rin bilang antidiuretic hormone. Ang pangunahing trabaho nito ay tulungan ang inyong mga bato na pigilin ang paglabas ng tubig sa gabi na nagpapabagal sa produksyon ng ihi upang hindi kayo magising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Sa mga nakababata, ang vasopressin ay tuloy-tuloy na inilalabas sa gabi dahil sa isang matatag na biological rhythm. Ngunit pagkatapos ng edad 60, nagsisimulang bumaba ang hormone na iyon. At sa kasamaang palad, ang pagbaba ay hindi lamang dahil sa pagtanda. Ito ay sanhi rin ng mga tila hindi nakapipinsalang gawi, lalo na ang inyong kinakain sa gabi. Kapag kumakain kayo ng masyadong maalat, masyadong gabi, o masyadong marami sa gabi, ang inyong katawan ay lumilipat sa estado ng panunaw at pagiging alerto sa halip na pagre-relax at pagtulog. Nakakagambala ito sa mga senyales mula sa inyong hypothalamus, ang command center ng utak para sa mga hormone at biological rhythm. Bilang resulta, ang vasopressin ay hindi na ilalabas sa tamang oras. Patuloy na sinasala ng inyong mga bato ang tubig at nauuwi kayo sa paggising para umihi. Ang magandang balita ay kung iaayos ninyo ang inyong hapunan sa tamang paraan,
unti-unting babalik sa natural na ritmo ang inyong katawan. Ang vasopressin ay ilalabas muli sa tamang oras. Magpapahinga ang inyong mga bato. Hindi mapupuno ng maaga ang inyong pantog at makakatulog kayo ng mahimbing sa buong gabi ng natural at walang anumang gamot. Ngayon, magsimula tayo sa pinakasimpleng pagbabago. Magsisimula tayo mula sa numero 3 pababa sa numero 1 dahil ang pinakamahalagang tip ay nasa huli. Bawat pagbabago ay magiging mas epektibo at mas nakakagulat. At ang unang bagay na maaari ninyong gawin simula ngayong gabi ay ito. Numero 3, iwasan ang maaalat na pagkain. Ang bagay NERMA 3 na maaaring tahimik na nagpapanatiling sobrang aktibo sa inyong mga bato ay ang maaalat na pagkain. Dahil kapag kumakain kayo ng maaalat na pagkain sa gabi, hindi makakapagpahinga ang inyong mga bato sa magdamag. Maaaring hindi ninyo nakikita ang pinsala sa kaunting patis, isang kutsarang toyo o isang mangkok ng sopas na medyo malasa. Ngunit sa loob ng inyong katawan ay nagtatrabaho ito ng mas matindi kaysa sa kailangan. Kapag tumaas ang antas ng sodium sa inyong dugo pagkatapos ng hapunan, tumataas din ang osmotic pressure sa inyong plasma. Pinipilit nito ang inyong mga bato na humigop ng mas maraming tubig para matunaw ang sodium at mapanatiling balanse ang inyong panloob na kapaligiran. Ang prosesong iyon ay gumagawa ng mas maraming ihi na mas mabilis na pumupuno sa inyong pantog sa gabi. Maaaring tumigil na kayo sa pag-inom ng tubig ng maaga sa gabi. Ngunit kung maalat ang inyong hapunan, hihigop pa rin ng tubig ang inyong katawan papunta sa mga bato para sa pagsasala. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang nauuhaw pagkatapos kumain o nagigising sa kalagitnaan ng gabi na walang laman ang tiyan, ngunit puno ang pantog. Hindi ito dahil uminom sila ng sobrang tubig. Ito ay dahil tahimik na pinanatili ng asin ang tubig at itinulak ang bigat ng pagsasala sa mga bato habang sila ay natutulog. Isang pag-aaral na isinagawa sa Maynila noong 2017 ang sumubaybay sa mahigit 300 na katatanda na may talamak na pag-ihi sa gabi. Ang mga individual na ito ay hinati sa 2 grupo. Ang unang grupo ay nagpatuloy sa kanilang karaniwang gawi sa pagkain. Ang pangalawang grupo ay hinikayat na bawasan ang kanilang paggamit ng asin sa hapunan ng 25% sa loob ng 3 linggo. Ipinakita sa mga resulta na ang bilang ng beses na gumising ang mga kalahok sa low salt group sa gabi upang umihi ay bumaba ng halos kalahati mula sa average na 2 beses bawat gabi hanggang sa halos 1 beses na lang. Higit na kapansin-pansin, ang mga orihinal na may pinakamalubhang pag-ihi sa gabi ang nakaranas ng pinakamalaking pagbuti. Walang bagong gamot na kailangan. Walang komplikadong pagbabago na kinakailangan. Isang simpleng pagsasaayos lamang sa alat ng kanilang hapunan. Ito ay lalong mahalaga para sa mga nakatatanda dito sa Pilipinas, kung saan malawakang ginagamit pa rin ang mga sausawan, pampalasa, at mga pagkaing nakapakit. Ang isang kutsara ng toyo ay maaaring maglaman ng hanggang 700 milinakon ng sodium. Ang isang serving ng instant na sopas o pre-seasoned na nilaga ay maaaring maglaman ng higit sa 1,000 na milligrams. Samantala, ang inirerekomendang limitasyon ng sodium para sa mga taong higit sa 62 ay hindi hihigit sa 1,500 milligrams bawat araw. Isang maalat na hapunan pa lang ay maaaring umabot na sa 3 spatter ng pang-araw-araw na limitasyong iyon. Kaya, kung gusto ninyong tunay na magpahinga ang inyong mga bato habang natutulog, magsimula
sa pagbabawas ng asin sa inyong pagkain sa gabi. Timplahan ang inyong pagkain ng medyo mas matabang kaysa karaniwan. Hindi ninyo kailangang gumawa ng malalaking pagbabago. Bawasan lang ang asin ng paunti-unti para unti-unting masanay ang inyong panlasa. Subukang limitahan ang mga sausawan, iwasan ang mga deboteng pampalasa, at pumili ng mga pagkaing nagpapalabas ng natural na lasa ng mga gulay. Sa halip na mga masabaw na nilaga, piliin ang mga dahan-dahang pinakuluan, steamed o mga lutong bahay na sabaw. Kung gusto ninyo ng dagdag na lasa, maaari kayong gumamit ng mga halamang gamot tulad ng basil, itim na paminta o kaunting katas ng kalamansi para malinlang ang inyong panlasa nang hindi nagdaragdag ng sodium. Hindi ninyo kailangang kumain ng ganap na matabang na pagkain. Kailangan ninyo lang gawing mas magaan para sa inyong katawan ang hapunan para hindi na kailangang mag-overtime ang inyong mga bato. Para hindi na kailangang ilihis ng inyong katawan ang tubig para sa pagsasala habang sinusubukan ninyong magpahinga. At para hindi maantala ang inyong pagtulog dahil lang sa isang kurot ng sobrang asin. Numero 2, mag-ingat sa mga prutas. Kapag naayos na ninyo ang asin sa inyong hapunan, may isa pang bagay na maaaring mukhang napaka-healthy, ngunit maaaring tahimik na gumigising sa inyo sa gabi. Ang bagay na iyon ay prutas. Ang bagay ni remado na tila malusog, ngunit nagdudulot ng nokturya nang hindi ninyo nalalaman ay ang pag-iwas sa mga prutas na mayaman sa tubig at fruit juices pagkatapos ng alas 7 ng gabi. Maraming nakatatanda ang nasisiyahan sa pagkain ng prutas pagkatapos ng hapunan para makakuha ng mas maraming bitamina o bilang isang magaan na dessert. Dalandan, pakwan, suha, pinya, ubas, kahit na peras, ang mga prutas na ito ay maaaring magaan sa tiyan, ngunit naglalaman ang mga ito ng mataas na dami ng tubig. Hindi lamang sila mayaman sa tubig, ngunit ang ilan ay mayroon ding natural na diuretic effects. Kapag kinain ninyo ang mga ito sa gabi, lalo na pagkatapos ng 7:00 p.m., maaari ninyong hindi sinasadyang matrigger ang inyong mga bato na maging mas aktibo sa mismong oras na dapat ay nagpapahinga na ang inyong katawan. Habang pumapasok ang tubig mula sa mga prutas na ito sa inyong digestive system, mabilis itong sinisipsip ng inyong katawan at ipinapadala sa mga bato para sa pagproseso. Hindi tulad ng ordinaryong tubig, ang likido sa prutas ay karaniwang may kasamang mga asukal at organic acids na maaaring mag-udyok ng mas malakas na pagsasala. Ang resulta ay isang kapansin-pansing pagtaas sa produksyon ng ihi sa loob ng 2 hanggang 3 oras pagkatapos kumain. Kung kumain kayo ng prutas pagkatapos ng 8:00 p.m., ang oras na magsisimulang mapuno ng ihi ang inyong pantog ay papatak sa bandang 1 o 2 a.m. Kaya naman maraming tao ang nagigising sa kalagitnaan ng gabi kahit na tumigil sila sa pag-inom ng tubig ng maaga. May isa pang detalye na hindi ninyo dapat palampasin at iyon ay ang fruit juice. Ang isang baso ng orange, apple o pineapple juice ay maaaring mukhang simple, ngunit sa totoo lang ay naglalaman ito ng 2 hanggang 3 beses na mas maraming asukal kaysa sa pagkain ng buong prutas. Ang pagtaas ng asukal na ito ay nagdudulot ng pagtaas ng antas ng insulin sa inyong dugo na naglilipat sa inyong katawan mula sa isang resting state patungo sa bahagyang stimulation. Kapag mabilis na tumaas ang insulin, nagiging aktibo rin ang adrenal glands at ang sympathetic nervous system.
itinataas nito ang inyong tibok ng puso, binabawasan ang produksyon ng melatonin, at ginugulo ang mga senyales na kumokontrol sa inyong pantog. Sa madaling salita, hindi lang ninyo nararamdaman ang pagnanais na umihi, kundi nahihirapan din kayong bumalik sa mahimbing na tulog pagkatapos. Kaya ano ang solusyon? Kung nasisiyahan kayong kumain ng prutas pagkatapos ng hapunan, piliin ang mga may mas mababang nilalaman ng tubig tulad ng mansanas, saging, o blueberries. Kumain lamang ng maliit na bahagi at maglaan ng hindi bababa sa 2 oras sa pagitan ng hapunan at ng inyong prutas. Halimbawa, kung kumain kayo ng hapunan ng sipalagiro, magkaroon ng isang hiwa ng mansanas o kalahating saging bandang o taonsuro. Nagbibigay ito sa inyong katawan ng sapat na oras upang matunaw at mailabas ang sobrang likido bago matulog. Pinakamainam na iwasan ang fruit juice sa gabi. Kahit na sariwang juice na walang dagdag na asukal. Kung kailangan ninyo ng matamis, subukan ang isang bahagyang steamed na hiwa ng mansanas, isang pinatuyong plum, o ilang hiwa ng hinog na saging. Ang mga pagpipiliang ito ay nag-aalok ng fiber at potassium nang hindi pinapagod ang inyong mga bato. At dahil hindi sila naglalaman ng sobrang libreng asukal, hindi sila magdudulot ng biglaang pagtaas ng insulin. Laging tandaan na ang prutas ay mabuti para sa inyong kalusugan, ngunit ang timing at ang paraan ng pagkain ninyo nito ang tunay na mahalaga. Ang umaga ay isang magandang oras para sa mga prutas na mayaman sa tubig. Ang tanghali ay banayad pa rin sa inyong katawan, ngunit pagkatapos ng 7 PM, kung gusto ninyo ng malalim at walang patid na tulog nang walang anumang tawag sa hating gabi mula sa inyong pantog, hayaan ninyong magpahinga ang inyong prutas kasabay ninyo. Numero 1, huwag kumain ng sobra-sobra. Ngayon, naisaayos na ninyo ang inyong paggamit ng asin at napili na ang tamang prutas para sa gabi. Ngunit mayroon pa ring isang huling pagbabago. Ito ang bagay simbabuyit na nakakaapekto sa inyong tiyan at pantog sa oras ng pagtulog. Ito ay maaaring mukhang simple, ngunit may pinakamalakas na epekto sa inyong pagtulog at pag-ihi sa gabi. At ito rin ang isa na madalas na hindi napapansin ng marami na iniisip na kailangan ang isang busog na hapunan para maiwasan ang gutom sa gabi. Huwag kumain ng sobra-sobra dahil parehong kailangan ng espasyo ng inyong pantog at tiyan para magtrabaho ng tahimik sa gabi. Kapag kumain kayo ng mabigat na hapunan, lumalaki ng husto ang inyong tiyan at itinutulak pataas laban sa inyong diaphragm. Ang mekanikal na presyo na ito ay maaaring mag-trigger sa sympathetic nervous system na nagpapataas ng inyong tibok ng puso, bahagyang nagpapataas ng inyong presyon ng dugo at nakakagambala sa inyong pagtulog. Ang mas malala pa, ang parehong proseso ay nakakaapekto rin sa inyong pantog. Isang pag-aaral na inilathala sa International Urogynecology Journal noong 2016 ang natuklasan na ang pagtaas ng presyon sa tiyan pagkatapos kumain ay nagpapataas ng tensyon sa dingding ng pantog na nagpaparamdam sa inyo ng pagnanais na umihi ng mas maaga kahit na hindi pa puno ang pantog. Dagdag pa riyan, ang pagtunaw ng isang malaking hapunan ay nangangailangan ng dagdag na tubig upang mapalambot, masira at madala ang pagkain. Kinukuha ng inyong katawan ang tubig na ito mula sa blood plasma para tulungan ang inyong tiyan at pagkatapos ay mabilis na ipinapadala ang natirang tubig sa mga bato. Ito ay humahantong sa pagtaas ng produksyon ng ihi sa loob ng 2 hanggang 3 oras
pagkatapos kumain. Natuklasan sa isang pag-aaral ng mga eksperto sa bato sa Pilipinas noong 2020 na ang mga taong kumakain ng malaki at gabing hapunan pagkatapos ng 02 p.m. ay may 1.7 beses na mas mataas na panganib ng pag-ihi sa gabi kumpara sa mga kumakain ng mas maaga at mas magaan. Kahit walang dagdag na pag-inom ng tubig, ang pagkain mismo ay maaaring panatilihing nagtatrabaho ang inyong mga bato sa gabi. Ang isa pang mahalagang salik ay ang insulin. Pagkatapos kumain ng sobra, lalo na sa mga pagkaing mataas sa arina o asukal, naglalabas ang inyong katawan ng malaking halaga ng insulin para patatagin ang asukal sa dugo. Gayunpaman, ang mataas na antas ng insulin sa gabi ay maaaring makagambala sa biological clock ng adrenal glands at ng pituitary gland. Ang paggagambalang ito ay nagbabawas sa paglalabas ng antidiuretic hormone o ADH na gumaganap ng mahalagang papel sa pagtulong sa mga bato na mapanatili ang tubig sa magdamag. Kapag kulang sa ADH ang inyong katawan, patuloy na gumagawa ng ihi ang inyong mga bato sa buong gabi. Kinukumpirma ng National Sleep Foundation na ang putol-putol na pagtulog na dulot ng mabagal na panunaw o pag-ihi sa gabi ay maaaring bawasan ang tagal ng malalim na pagtulog ng hanggang 40% sa mga taong higit sa 60. Ang solusyon ay napakalinaw. Kumain ng hapunan ng maaga, hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras bago matulog. Panatilihing katamtaman ang inyong porsyon at iwasan ang pagkain hanggang sa maramdaman ninyong sobrang busog. Ang isang perpektong pagkain ay may kasamang nilaga o steamed na gulay, isang bahagi ng protina na madaling matunaw tulad ng steamed na isda o soft-boiled na itlog, at isang maliit na halaga ng complex carbohydrates tulad ng brown rice, oats, o steamed na kamote. Ang mga pagkaing ito ay nakakatulong na mapanatili ang matatag na asukal sa dugo nang hindi nanggagalit sa tiyan o nagdudulot ng matalim na pagtaas ng insulin. Bilang karagdagan, kumain ng dahan-dahan at nguyain ng mabuti. Isang pag-aaral noong 2019 mula sa American Journal of Clinical Nutrition ang natuklasan na ang mga nakatatanda na kumakain ng dahan-dahan ay may 30% na mas mababang rate ng pag-ihi sa gabi kumpara sa mga kumakain ng mabilis. Kapag ngumunguya kayo ng maayos, hindi lamang ninyo sinusuportahan ang panunaw, ngunit tinutulungan din ninyo ang tiyan na maiwasan ang pamumulaklak. Binabawasan nito ang panganib ng reflux na madalas na nakakagambala sa pagtulog at nag-stimulate sa pantog sa pamamagitan ng vagus nerve. Ang isang katamtamang hapunan na dahan-dahang natutunaw ay hindi lamang nakakatulong sa inyo na matulog ng mas mahimbing. Ito rin ay isang simple at natural na paraan upang bigyan ang inyong mga bato ng pahingang nararapat sa kanila para mapigilan ang inyong pantog na mapilitang magtrabaho sa magdamag at para hayaan ang inyong katawan na ganap na makabawi pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na araw. Kung gusto ninyong magsimula ngayong gabi, narito ang isang simpleng mungkahi na pinagsasama-sama ang 3 prinsipyo sa isang hapunan. Subukan ang isang mangkok ng magaan na lugaw na may salmon na may isang kurot lamang ng asin at ilang hiwa ng luya para painitin ang tiyan at suportahan ang panunaw. Ipares ito sa malambot na steamed na gulay na walang sausawan o tuyo sa tabi, mga 2 oras pagkatapos ng hapunan. Kung medyo nagugutom kayo o gusto ng matamis, kumain ng kalahating hinog na saging. Walang juice, walang tsaa, walang atsara, at walang mga prutas na mayaman sa tubig. Ang pagkaing ito
ay balanseng nutrisyon, hindi masyadong maalat, hindi masyadong matubig, at hindi mag-iiwan sa inyo ng pakiramdam na sobrang busog. Ang salmon ay nagbibigay ng protina na madaling matunaw. Ang steamed na gulay ay nag-aalok ng fiber nang hindi nagdudulot ng pamumulaklak. At ang saging ay nagdaragdag ng potassium at magnesium habang dahan-dahang pinapakalma ang inyong nervous system. Pagkatapos ng ganitong pagkain, mapapansin ninyo na magaan ang inyong tiyan, hindi tuyo ang inyong lalamunan, kalmado ang inyong panunaw, at higit sa lahat, handa na ang inyong katawan para sa pagtulog nang hindi na-stimulate ng panunaw o aktibidad ng pantog. Hindi ninyo kailangang baguhin ang inyong buong dieta. Magsimula lamang sa isang tamang hapunan. At kung ipagpapatuloy ninyo ito sa loob ng 3 araw, mararamdaman ninyo ang isang kapansin-pansing pagkakaiba tuwing umaga sa inyong paggising. Hindi ninyo kailangang ganap na tanggalin ang tubig. Hindi ninyo kailangang baguhin ang inyong mga gamot. At tiyak na hindi ninyo kailangang patuloy na tiisin ang mga mahaba at putol-putol na gabing iyon. Minsan, ang kailangan lang ay tingnan muli ang inyong hapunan. Magdagdag ng kaunting bawas sa asin. Pumili ng mga prutas na may mas kaunting tubig at kumain ng tamang dami sa tamang oras para hindi mahila ang inyong katawan sa tahimik na pagtatrabaho sa magdamag habang sinusubukan ninyong magpahinga. Ang 3 maliliit na pagbabagong ito, kapag ginawa ng tuloy-tuloy sa loob lamang ng 3 araw, ay maaaring magbalik ng isang bagay na akala ninyo'y nawala na. Isang buong gabi ng pagtulog ng hindi ginigising ng pamilyar na tawag mula sa inyong pantog. Ang pagtulog ang panahon kung kailan naghihilom ang inyong katawan. Ito ang oras na nagpapahinga ang inyong mga organo, bumubukas ang inyong mga daluyan ng dugo, bumabagal ang inyong puso, at nililinis ang inyong utak mula sa pagod ng buong araw. Ngunit, kung ang inyong pagtulog ay napuputol ng paghihi sa gabi ng 2 o 3 beses, ang buong prosesong iyon ay hindi kailanman makukumpleto. At sa susunod na umaga, mararamdaman ninyo na parang hindi kayo tunay na nakatulog. Huwag hayaang nakawin ng isang hindi naplanuhang pagkain ang mahalagang pagkakataong iyon mula sa inyo. Ang aral dito ay simple. Ang kapayapaan sa gabi ay madalas nagsisimula sa kung ano ang nasa ating plato sa hapunan. Ang kaunting kamalayan sa ating kinakain ay maaaring magbigay sa atin ng pinakamahalagang regalong ating inaasam, ang walang patid na pagpapahinga. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, pakiclick po ang like at ibahagi ito sa isang taong mahalaga sa inyo, lalo na sa mga nagpapagulong-gulong sa gabi ng hindi namamalayan na ang hapunan pala ang maaaring lihim na dahilan. At kung magpasya kayong subukan ang isa sa 3 pagbabagong ito ngayong gabi, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Binabasa ko po ang bawat isa at gustong-gusto kong malaman kung kumusta ang inyong unang gabi. At huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Bawat linggo, nagbabahagi ako ng simple, banayad, at natural na mga paraan upang matulungan kayong matulog ng mas mahimbing at mamuhay ng mas malusog araw-araw.